Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Harap pag-usapan po natin itong pananalita po ni Amy Marcos. Ito po ay patungkol sa pagkakaroon ng pananalita na mabigat po dito sa administrasyon na kasalukuyan na pinamumunuan ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. Okay, yan po yung topic po natin yan, no? Sabi po dito, nalilihis na ang landas ng administrasyon na ito, no? So, ayan po ang pag-usapan natin sa video na ito. Pag-usapan natin ang mga sinabi niya at pag-usapan natin si Amy Marcos ngayon. Pero kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Tara, umpisahan na natin to. Alright mga tol, no? So ayan po ang mainit po na pananalita po dito ng kapatid ni Bongbong Marcos, no? Sabi po ay nalilihis na ang landas. Okay, no? So alam masasabi ninyo doon, nalilihis na ng landas. Ayon kay Senator Amy Marcos, tila mas nakatuon na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa politika kaysa magbigay solusyon sa mga problema ng bansa. So, ano masasabi ninyo dyan, ha? Tayo po, bago po tayo magbigay ng komento, opinion po sa bagay na ito, ay panoorin po muna natin yung balita, no? Para mas solid po yung ating masasabi kasi nakita natin mismo. Ako di ko pa nakikita kasi, no? Tara, play natin. Hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. Nakatuon sa paghihiganti sa politika. Ganyan ang pananaw ni Senator Amy Marcos sa kasalukuyang takbo ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa senadora, tila lihis na ang landas ng administrasyon dahil sa halip na solusyon sa kahirapan ang unahin, politika ang pinagtutuunan ng pansin. Kaugnay ito ng ginawang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga naging reaksyon ng administrasyon sa investigasyon sa Senado na dinanuhan ng mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Senator Amy, sa 3 taon na pamumuno ni PBBM, hindi anya natupad ang mga pangako sa mga proyektong pang-infrastruktura, agrikultura, murang pagkain at pagbibigay ng trabaho. Napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy, ika nga, ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga, 3 taon na, nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sa ngayon anya, hindi sila nakakapag-usap ni PBBM dahil umano sa mga taong nakapaligid dito sa Malacanang. Sa snake pit, kung sino lumalapit, kanya-kanyang agenda. Hindi naman masaya yung gano'n na may humahadlang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to. Sa press briefing ng Malacanang kanina, napag-usapan naman ang campaign advertisement na inilabas ni Senator Amy kagabi. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na fake news ang laman nito dahil hindi anya sumasalamin sa mga kasalukuyang datos ng kagutuman. Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Ayon kay Senator Amy, si Vice President Sara Duterte ang pumili ng itim na kulay na tema na kanilang ginamit sa campaign video na inilabas kahapon.
Siya ang nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakararami katulad niya. Parang totoo nga naman, parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumotor, wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Pag sinabi mo natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Bagaman inendorso siya ni VP Sara at ni Senator Robin Padilla, hindi naman anya siya sasama sa PDP laban at mananatili lang na independent candidate. Pinayuhan din anya siya ni dating First Lady Imelda Marcos na mag-focus na lang muna sa kanyang sariling pangangampanya. JP Nunez, UNTV News. Alright mga tol, yan po ang balita na usap-usapan po dito sa bagay po na ito. Marami nga po nata-turn off po dito kay Amy Marcos, especially yung mga supporter po ng mga Marcoses. Alright, so matik na yan, diba? Kasi kapatid niya mismo ang kanyang politically na kinakalaban. Sabi, ikaw ang hindi tama, no? Sabi dito sa comment section. Medyo gigil na, no? Sayang, sabi. Hindi ka na makakapasok sa Senado, Amy Marcos, no? O Marcos. Tama ba yun? Ha? Tama. Hindi na kaya sila makakapasok sapagkat ito po ang kanyang nilalakaran ngayon na ang kanyang pagsuporta ay nasa mga Duterte. Wag nang iboto yan si Amy. No to Amy and Villar. Oh, may partner pa. Parang wala na kinalaman si Villar dito Ano ba? May nag-comment pa dito sa reply. Bangag spotted, mukhang ayuda. Totoo ba yan? Pag mga ganyan ng comment? So, dito pumapasok yung mga pangit na komento, no? Kapag pro ka, no? Pro BBM ka, pro Duterte ka, one-sided ka. Tignan mo, yung isang komento dito. Ang sabi, ayaw na niya kay Amy, no? Or pati kay Villar. Sa pagkondena niya dito yan sa mga opinion pahayag niya sa ating kasalukuyang Pangulo ng Bansa na si Bongbong Marcos Jr. No? Ayaw na niya. Tapos sumagot naman yung pro Duterte naman. Bangag spotted. So ganito yung kalakaran ngayon ng dalawang magkabilang kampo, no, ng mga supporter ng magkabilang kampo. Kapag ikaw ay kumukontra o against sa mga Duterte, isang adik o bangag. Ano masasabi ninyo doon? Pagka ano ba sinasagot ng mga pro BBM kapag sila'y sinasabihan ganon, no? May bago sila, ayuda yata. Mga naayudahan daw. Ganun ba? No to Alyansa, bagoong Pilipinas. Sabi ng isa, no to pro-China, EJK, Puganti. Puganti pala kayo So kayo na po ang bahalang tumimbang dyan kung ano po yung nararapat sa tingin ninyo. Ako po naniniwala na pare-pareho po sila may kasarian tuloy. Kasiraan. Yan. Kaya lang, sabi nga nila piliin na lang daw yung lesser evil, lalo pagdating ng botohan. Tama ba yon? Kasi lahat naman may kasamaan.
Yung kaunti, yung pinaka mas kaunti ang kasamaan, yun na lang daw ang iboto. Kaya marami nagsasabi ay mas okay na daw si Bongbong. Ganyan na, okay na yan. Kasi kaysa naman pro-China. Pro-China pala eh. So tayo, no, bilang neutral tayo, anong masasabi ninyo dun? Ako, kung papipiliin, ayoko talaga ang mga pro-China. Diba? Kaya nga binabanggit natin sa mga iba nating videos ay huwag tayong bumoto ng mga pro-China. Kasi una sa lahat, kapag pro-China ka, nawawala ka sa lohika. Nawawala ka sa pagpili sa tamang katwiran. Diba? Isipin mo, hindi pang kalahatan yung pinipili mo. Hindi karapatan ng nakararami ang iyong pinipili. No? One-sided. Imagine lahat kung may 200 nautical mile na EEZ, exclusive economic zone, and ikaw dominante, tapos susuportahan nyo China dyan. Yan po ang ayaw natin. Mas malawakan po yan na kalokohan. Well, anyway, bago po tayo magpaalam, ikaw anong masasabi mo dito? Ilagay mo yung sasabihin mo dyan sa comment section at magkaroon tayo ng diskusyon dyan sa ibaba. Pagpatuloy natin yan sa comment section. And please, dun sa mga di pa nakasubscribe, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.